Philippine Red Cross ang unang hospital-based blood collecting unit at istasyon sa ospital ng Parañaque. Ayon kay PRC Chairman Richard Gordon, makatutulong ito na magkaroon ang mga pasyente ng direktang access sa pagsasali ng dugo upang hindi na sila mahirapan pang maghanap ng blood donor. Magsisilbi rin ang pasilidad sa mga nais magbigay ng dugo. Nagpasalamat naman si Parañaque Mayor Edwin Olivares sa Red Cross para sa blood station na aniya ay pakikinabangan ng 850,000 residents, lalo na sa panahon ng emergency at surgery. Sa ibang balita, isang police major at dalawang kasamahang pulis ang inaresto matapos mangolekta ng bayad sa mga bumibisita sa kulungan sa Caloocan. Natuklasan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa isang complainant na pinipilit silang magbayad ng 1,500 pesos kada dalaw. Kaya naman agad na naglunsad ng investigasyon ng PNP ukol sa naturang insidente. Ayon kay Marbil, hindi nila palalampasin ang gawin ng korupsyon sa kanilang hanay. Heads up K-drama fans, gusto nyo bang marinig live ang official soundtrack ng mga paborito nyong K-drama? Gaganapin ngayong August 6 sa SM Mall of Asia Arena ang 2025 Korean OST concert kung saan tampok ang 6 K-drama OST singers. Kabilang dito si Lin na kumanta ng OST ng My Love from the Star at Moon Embracing the Sun, Kim Bom-soo na singer ng OST ng Secret Garden at Uncontrollably Fond, at Kay Will na OST singer ng Arang and The Magistrate at Like a Star mula My Love from the Star. Kasama rin sa lineup si Soyo na kumanta ng OST ng Goblin at When the Camellia Blooms. Prison Playbook at Hotel de Luna OST singer Highs at Lee Moo-jin na OST singer ng Hospital Playlist Season 2, Rain and You at Now We Are Breaking Up. Kasalukuyan namang hindi pa inaanunsyo ang ticketing at iba pang detalye. Pinangunahan ng Philippine Sports Commission ang pagsisimula ng 25th Asian Lawn Bowls Championship na simula nitong linggo natatakbo hanggang May 4 sa Clark Bowling Green sa Pampanga. 11 countries ang maglalaban-laban sa prestigyosong kaganapang ito na binansagang gold event ng World Bowls kung saan layon ng Philippine team na dagdagan ang 4 gold medals na nakamit nito sa huling edisyon ng kompetisyon sa Malaysia. Nagkaroon ng private na pag-uusap sina US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Vatican na dumalo sa libing ni Pope Francis nitong Sabado. Ito ang kanilang unang personal na pag-uusap buhat ng isang tensyonadong pulong sa White House noong February. Hindi idinisclose kung ano ang napag-usapan, ngunit inilarawan ito ni Zelensky na very symbolic kung makakamit ng dalawang bansa ang magkasanib na resulta ng pagprotekta sa mga nasasakupang bansa ng mga leader. Matapos ang 15 minutes na pagpupulong, kinukwestiyon ni Trump ang intensyon ni Russian President Vladimir Putin na matuldukan ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine matapos ang kamakailang naitalang missile strike ng Russia sa Ukraine. Iminumungkahi ni Trump ang posibleng pagpapataw ng bagong mga sanctions laban sa Russia. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Bulkang Bulusan, sumabog. Alert Level 1, itinaas. Pinoy Street Festival sa Canada, nauwi sa trahedya. NFA, pinaigting ang pag-iimbak ng bigas kasabay ng layunin ng DA na maabot ang 20 pesos kada kilo. Dole, pinag-aaralan na ang pagtataas ng minimum wage sa Metro Manila. 6 K-drama OST singers, tampok sa 2025 COSCON na gaganapin sa bansa sa August.
At US President Trump, Ukraine President Zelensky nagtagpo sa Vatican. Peace talks kay Putin muling pinagdudahan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/Golden Nation Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.